Tara at pakinggan natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. In 2 Chronicles chapter 32 verse number 7, Be strong and courageous, be not afraid, nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him. For there be more with us than with him. Verse number 8, With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Mga kaibigan, mga kapatid, marahil sa atin sa araw na ito ay marami tayong digmaan, marami tayong battle, marami tayong kinakaharap, kabi-kabilang mga suliranin ng buhay na ito. Marahil marami po sa inyo ay ino-oppress na dahil nababaon kayo sa utang, marami kayong bayarin, hindi kayo nakakabayad. Marahil marami po sa inyo ngayon ay maraming pinagdadaan ng mga problema sa buhay, problema sa pamilya, problema sa financial, problema sa eskwelahan. Parating na po ang pasukan sa ating mga anak. Marami po tayong kinakaharap na iba-ibang sitwasyon sa ating mga buhay. Marahil marami sa atin nag-aaway ang mag-asawa. Marahil marami sa atin ay hindi nagiging okay ang relasyon nila sa kanilang mga anak. Marahil marami po sa atin ay nakakaranas ng persecution. Kabi-kabilang atake ng kaaway, kabi-kabilang atake ng mga taong gustong manghusga, gustong mangusig sa atin sa bawat mga Kristiyano na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Pero alam niyo po, malinaw po ang sinasabi ng Biblia. In verse number 7, sabi po dyan, Be strong and courageous, be not afraid nor dismayed for the king of Assyria. Alam niyo po, lagi po itong mababasa niyo sa Biblia na lagi nagpapaalala ang ating Panginoon. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag ka magulumihanan, huwag ka manlupaypay dahil kasama mo lagi ang Diyos sa lahat ng digmaan, lahat ng battle ng iyong buhay. At alam niyo po, sabi pa dyan, yes, marami sila. Marami yung grupo ng Assyria. Marami masyadong mga kawal. Marami masyadong mga tao na didigma para sa atin. Pero alam niyo po, ang encouragement po ng Panginoon dito, for there be more with us than with him. Ibig sabihin, marami nga sila by numbers, marami sila sa tao, marami sila sa mga equipment, sa mga materials na pandigma. Pero kaibigan ko minamahal, wala man ikaw kasing raming kaibigan, wala man ikaw kasing raming mga kamag-anak na maniniwala sa'yo, natutuwang sa'yo sa kabila ng iyong mga problema, wala man ikaw na maraming tao na nakapaligid sa'yo. Sa mga problemang pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan ko minamahal, sasabihin ko sa'yo, enough na ang Diyos para sa atin. Na kahit marami ang mga kalaban natin, kahit isa lang ang Diyos na kasama natin, kaibigan, mas malaki pa rin po ang Diyos na ating Panginoon, ang Diyos na buhay, kaysa sa lahat ng dami ng problema na meron tayo. Dahil po sabi ng verse number 8 dyan, hanggang sa flesh lang may lakas yung Assyria, pero yung ating Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po limitado hanggang sa laman lang. Maging sa emosyon, maging sa spiritual, maging sa pinansyal, maging sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi po limitado ang Diyos. Dahil tatandaan nyo po, ang kayang gawin ng sanlibutan sa atin bilang mga Kristiyano ay limitado lamang po. Pero ang kayang gawin ng Diyos para sa buhay natin, kung paano tayo ipaglaban ng Diyos, kaibigan, wala pong limitasyon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinasabi po dito ng Biblia, ang laban na ito ay laban ng Diyos. Basta kasama mo ang Diyos, magpakalakas ka lang, magtiwala ka sa Kanya, huwag ka susuko, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon, kaibigan. Makikita mo na lang ang sagot ng Panginoon. Siya na mismo ang kikilos sa lahat ng struggle mo sa buhay. Kaya alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, sa bawat hamon ng buhay, sa bawat challenges na dumadating sa atin, huwag po natin malitin ang tingin natin sa Diyos. Marahil marami tayong mga pagsubok, marami tayong mga iniisip, marami tayong mga suliranin, pero tatandaan nyo po, kahit anong dami ng mga yan, sapat na po ang nag-iisang Diyos, ang dakilang Diyos para masolusyonan ang lahat ng ating mga problema. Tulad na lamang po sa nangyari sa account na ito. Alam niyo po, pagkatapos ng mga salitang yan, dahil sa kayabangan, sa kahambugan ni Sennacherib na King of Assyria, ang Diyos po mismo ang pumuksa sa kanya. Kaibigan, kapatid, may mga pagkakataon hindi mo na para pilitin yung sarili mo sa pakikidigma sa sanlibutan ito. Sumandal ka lang, umasa ka lang sa kakayanan ng Diyos, makikita mo ang magandang layunin, ang magandang sagot ng Diyos sa buhay mo at hindi ka iiwan ng Diyos at mararanasan mo ang tunay na katagumpayan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.